Sinasabi niya, hindi naman daw siya nag-resign, o hindi daw siya sinibak, kung hindi nag-resign siya. So, sinasabi mo ba sinungaling ang anak ni Marcos? Nako. Oh. So, sino ang sinungaling sa inyo? Ikaw o si Sandro? O, di ba? Alamin natin niya kung sino ba kasi. Ngayon, alam mo, sa totoo lang, malaking news ho ito. Dahil maaari din sinasabi ng mga kasama natin doon sa kanina doon sa rallies, sinasabi baka sacrificial lamb ka lang. Nako po. Dahil natakot sila, napraning sila sa ginawa ng INC, so kailangan may gawin silang kakaiba na somehow i-response. At ikaw yung isinakripisyo. Kung ibig sabihin, kung ikaw yung sinakripisyo, ibig sabihin, talagang ikaw ang pinakawalang kwenta. Speaking of yung mga nasa administration, mga bossing na hindi natin matagpuan doon, merong development na nangyari at mukhang may kinabahan, may matinding epekto itong nangyaring itong peaceful rally na ito. Kasi imaginein mo 2 oras lang talaga yung program, 4 to 6. At imagine mo, kagabi pa lang punong-puno ng tao. Yes. Para sa akin, this is a show of force. Yeah. Pinapakita ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo na we have the numbers and we are not... Napapansin namin yung problema ng Pilipinas. Napapansin namin yung pagkakawatak-watak, sinuportahan namin yung inyong tandem kasi ang pangako ninyo, aayusin ninyo ang bansang Pilipinas. Pero ang nangyayari po is kabaligtaran. Yes. Dahil sa inyong pag-aaway, dahil sa mga kanya-kanyang personal na interes. Kaya eto mga partner, may idadagdag si Banat Bay patungkol dyan, Banat? Actually, isa yan doon sa tumatak sa akin, hindi lang sa speech ni Congressman Marcoleta. May nagsalita before yun isang leader ng INC. Sinabi niya doon na parang naniningil sila dahil sumuporta nga sila doon sa unity team, tapos tila walang nangyayari. Parang ganon yung tema ng sinasabi niya. Na ang ganda nga kasi sa kanila, issue yung pinag-uusapan. Asa na yung mga ipinangako ninyo, asa na yung dapat nating maayos sa bayan natin, walang nangyayari. Yun po ang pinaka-punot dulo nun. At napakalaking, yun nga, sinasabi kong development, Banat Bay. Diyan sa Congress, merong sinasabing pinatalsik. Pero yung pinatalsik, sinasabi naman na siya yung nagbitiw. Bakit ka magbibitiw kung alam mong maganda ang ginagawa mo? At bakit ka naman patatalsikin kung maganda ginagawa mo? Unless sungaling ka. O yun, nako Banat Bay. Palagay ko, ikaw ang dapat talagang mag-statement dito. Oo, dahil mainit na balita habang kasagsagan nitong rally na ito, ito daw Zaldico. According sa anak ng presidente, siya daw ang nagbigay ng statement na sibak na bilang chairman ng Appropriation, Committee on Appropriations. So, Banat Bay. Ang tanong kasi dito, simpleng-simple lang. So, kung sinasabi ni Sandro Marcos, according sa isang news, na sinibak ka, bakit ka sinibak? Yun ang tanong doon. Maraming dahilan yan. Maaring hindi happy sa iyong pamamahala dyan bilang chair ng appropriation. O baka naman yung isang kwentong nadinig ko. Ano yun? Nagkaroon daw ng takbuhang naganap. Meron daw hindi na-satisfy. Meron. O ibig sabihin, nagkaroon daw ng hanky-panky pagdating dyan. Di umano. Yan ang tinatanong natin. Kasi ngayon, sinasabi niya, hindi naman daw siya nag-resign, hindi daw siya sinibak, kung hindi nag-resign siya. So, sinasabi mo ba sinungaling ang anak ni Marcos? Nako. So, sino ang sinungaling sa inyo? Ikaw o si Sandro? Di ba? Alamin natin niya kung sino ba kasi. Ngayon, alam mo, sa totoo lang, malaking news ho ito. Dahil maaari din sinasabi ng mga kasama natin doon sa kanina doon sa rallies, sinasabi baka sacrificial lamb ka lang. Nako po. Dahil natakot sila, napraning sila
sa ginawa ng INC. So kailangan may gawin silang kakaiba na somehow a response. At ikaw yung isinakripisyo. Kung ibig sabihin, kung ikaw yung sinakripisyo, ibig sabihin, talaga ikaw ang pinakawalang kwenta. Sa bagay, talaga naman wala kang kwenta, wala ka namang nagawa dyan sa kamera, wala ka naman talaga masasabing ambag dyan. Kung hindi yung ikaw ay sumali dyan sa mga quadcom na yan at binabantayan mo yung mga kasamahan mo na kung sino ba dito ang mabibigyan ng magandang proyekto. Nako. Ganun ba? Hindi kasi yan ang siniwalat banat bay ni Congressman Arnie Teves dati, tanda mo, di ba? Ano sabi niya? Sabi ni Congressman Arnie Teves na napakalakas daw niyan dyan. Dalawa daw sila na bagman yan. Sino nagsabi niyan? Sige, Congressman Arnie Teves noon. Yan yung mga unang ano niya Nung siya ay ginigipit ng ginigipit, siya yung unang nagsabi na patungkol sa yung nagbibigayan dyan ng milyon-milyon. Naku po! Naka-paper bag. Sino nagsabi? Si Congressman Salvi, dating Congressman Arnie Teves. At talagang kilalang-kilala daw niya yan. At sinasabi nga daw na sobrang makapangyarihan daw talaga nito ni Zaldico dyan sa Kongreso. Oo, actually marami pa akong balita dyan. Pero hindi ko na lang ibabalita. Siyempre, nasa husgado na yung kaso namin. Oo, pero Coach Oli, gusto ko lang reaksyonan mo to kasi sabi ng mainstream media, alam naman natin, SMNI, dyan lang talagang patas ang pagbabalita. According to yung mga SWS survey, 41% ng mga Pilipino ang pumapayag or gusto na ma-impeach or sinusuportan yung impeachment ni VP Sara. Sa mga nakita natin kanina, mukhang talagang fake news, itong mga kumakalat ng mga surveys na ito, Coach Oli. Ako naniniwala ako fake news talaga yung mga survey na yan. Kasi kita naman natin na sa sobrang dami, ayaw talaga sa impeachment. Pero ako medyo kukontra ako konti sa inyo dyan. Alam nyo naman, kontra ako konti sa Banateros. Dahil ako gusto kong ituloy ang impeachment na yan. Hindi dahil ayaw ko si BP Sara, dahil gusto ko silang pagtawanan. Hanggang ngayon pinagtatawanan ko pa rin. Asa na yung impeachment nyo? Hindi nyo kayang palabasin. Ano sinasabing palusot ng mga trolls? Kasi mayroon pa rin pang-4 na complaint. Pag hindi natuloy yung impeachment, sasabihin nyo may pang-5, pang-6, pang-7. Ang sabihin ninyo, NPA na lang ang may gusto dyan sa impeachment ni BP Sara. Wala talaga Kaya ako, pasensya na po, pero gusto ko ituloy nila. Dahil mapakita natin sa taong bayan, mahina sila. Mag-e-eleksyon, tandaan nyo. Lahat dumidistansya dyan sa impeachment na yan. Dahil ayaw nila mapasama sa publiko, dahil alam nila yung puwersa ng taong bayan nasa panig ng mga Duterte. Kaya ako, okay lang sa akin yung impeachment. But then again, andun tayo kanina sa rally, ayaw natin yung impeachment. At on the other hand, parang maganda na rin na magkapahiyaan. This is more or less 2 million here in Metro Manila. Tapos nationwide, ginanap yan, milyon-milyon din yung mga umattend dyan, Coach Oli. So, mukhang ako talaga, yung mga survey na mga ganyan, hindi talaga justifiable.